Good day mga kamos! Welcome back to our YouTube channel. Finally, we are down to the last maxi scooter na ipipicture natin dito sa SYM Motors 10 Up Caloocan. At sa pagkakataon nga na ito mga kamos, sisilipin natin yung pinaka top of the line maxi scooter po mula po kay SYM Motors. At nandito na yan sa harap natin, the all new SYM Double T LBT 500. Aalamin natin kung ano-anong specs at features na tinataglay nito at kung gusto nyong maganap ng isang maxi scooter na halos tatapat sa specs at features ng T-Max at AK550 ni Kymco. So marahil magustuhan nyo itong top of the line maxi scooter na ito mula po kay SYM. The SYM Double T LBT 500. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. This is the all-new SYM Double T LBT 500. One of the top-of-the-line maxi scooter po mula po kay SYM Motors. So ngayong araw na ito mga kamos, ito yung huling i-vlog natin dito sa SYM Motors 10 Up Caloocan dahil siksik at liglig na liglig to sa features mga kamos, no? Na talaga naman masasabi nating tatapat sa Yamaha T-Max at AK550 ni Kymco. When it comes to maxi scooter touring style na under 500cc engine displacement. So, itong i-vlog natin ngayon mga kamos, ang kulay nito is matte white. Matte white siya. Napakaganda at napaka-premium ng kulay. Pero meron pa po itong available colors. So, ito pakita ko sa inyo. Meron tayo ditong color black. Ayan. So, matte black naman po ang itsura nito. Itong isang Double T LBT 500. And then mamaya yung demo unit mga kamos, papakita ko rin sa inyo yung color matte blue naman. So nakapwesto na yung demo unit doon, mamaya sisilipin ko sa inyo. And then papakita ko na rin sa inyo mga kamos kung ano itsura nung forma nitong motor na to kapag naka-setup na yung side panniers niya. Yes po, tama po yung narinig nyo mga kamos, meron po itong available na side panniers na nilalagay sa magkabilang gilid. And then kasama na yan kapag bumili kayo nitong Double T LBT 500 mula kay SYM. So dito tayo ngayon sa i-vlog natin na color matte white. And by the way, may combination siya ng black color dito sa mga ilang parte na to ng motor na ito. Itutulad dito sa gilid. Ayan. So simulan natin dito, of course, dito sa windshield niya. Ang kagandahan dito mga most compared sa mga naunang binlog natin na max scooter ni SYM dito, ito po is electronically adjusted na po. So ito, pakita ko na sa inyo mga kamos yung sample video na nakunan ko dito na na-adjust itong windshield niya through electrically. Wala siyang emblem ni SYM pero meron siyang pangalan na SYM dito. Plain lang, parang inukit lang siya. And then dito na rin po nakalagay yung side mirror niya rito. Naka-projector lamp na po ito. Laki ng projector lamp nyo. Ayan. So mamaya may demo unit tayo doon. Papakita ko sa inyo kung gaano kaliwanag tong headlight niya kapag nakabukas na. Sa daytime running light po niya, ito. So, dito nakapwesto. Ayan. And then, kung mapapansin nyo, dito na rin po nakapwesto yung turn signals niya. Magkabilaan po yan. Ayan. So, dito naman sa baba niya, naka-two-tone color yung fender niya. Matte white, tapos may black dito. Tapos, ang cute ng reflector niya rito. Ayan. Magkabilaan din po yan. And yung kagandahan dito, mga kamos, ito na iba nga kasi nga top of the line. Ito po is naka-upside down port na. And then, naka-oversized din. Kaya naman heavy duty yung suspension niya dito sa harapan. And then kung mapapansin nyo, yung braking system niya dito sa unahan is naka-dual hydraulic disc na po. Ayan, kaya naman when it comes to braking power, talaga namang sa harapan pa lang, hindi ka talaga mabibitin. Dito sa maxi scooter na ito mula kay SYM. And then naka-oversized dual piston tayo dito, magkabilaan po yan, a total of 4 sa harapan. Kaya naman malakas-lakas talaga yung braking power nitong isang to. Dito sa gilid niya mga kamots, nakalagay dito yung pangalan mismo ng motor na to. Double T LBT. Ayan. So, Double T LBT 500. And then dito rin sa part na to mga kamots, dito na rin po nakalagay ayon kay SYM yung battery niya. Kaya naman when it comes to flood, mga baha-baha dito sa Pilipinas, safe na safe po yung baterya nitong motor na ito kasi dito siya nakapwesto sa may bandang taas. And then wala siyang center footboard dito, of course, na kung makikita nyo. Pero dito sa footboard niya rito, extendable hanggang dito. Kasi nga naka-touring maxi scoot style. Ayan, tapos meron siyang built-in matting na naka-rubber. Ayan, makapal din ang ginamit ni SYM. And then, ito naman mga kamos yung pinaka-engine niya. Naka-matte black, paint finish. And then, ito yung pinaka-foot peg niya.
Naka-matte black alloy tayo dito na paint finish na foot peg. And then pagdating naman dito sa tambucho niya, may papansin nyo, ayan, so kakaiba din yung itsura ng tambucho niya, no? Ang unique, ganda ng heat guard, may design, tapos naka-clip on siya dito sa may bandang part na to, sa may chassis. And then ito naman yung pinaka-tip niya, naka-dual tip po siya dito mga kamos, no? So mamaya paririnig ko rin sa inyo yung tunog nitong scooter na ito. No, kasi yung demo unit is naka-activate na. So dito kung mapapansin nyo mga kamos, meron siyang bakal dito sa may part na to, sa magkabilaan. Dito po sinasabit mga kamos yung side panniers niya. And then dito naman siya kinakabit. Ayan, dito siya nilalak. Ayan, kung mapapansin nyo, meron ditong portion na naka-open. Diyan po ikasasalpak yung side panniers and then ito yung magiging parang bracket niya. Ito. Ayan, kaya naman kung bibili kayo nitong WT-LBT 500, asahan nyo na may kasama siyang side pannier na ikakabit dito. So mamaya papakita ko rin sa inyo yung sample na nakakabit na. And then dito naman tayo sa taillight niya. So top of the line scooter ni SYM ito, kaya naman napakaganda ng taillight niya rito. Then yung sa turn signals niya mga kamos, kung mapapansin nyo wala dito kasi nandito siya. Nandito siya mismo sa mismong tire hugger na nakakabit mismo sa swing arm niya. Ayan. So, nakahiwala yung turn signals niya. Pero, maliit lang. Tapos, mukhang matibay, oh. And then, naka-LED na po yan. Meron siyang built-in plate light, of course, and then reflector na color red. And then, ito naman yung pinaka-plate holder niya rito sa likuran na nagsisilbi na rin mismong tire hugger niya. As we go here, mga kamos, isa sa mga kapansin-pansin dito sa Maxi scooter nito mula kay SYM, scooter type siya, scooter design, Maxi Scoot style. Pero, yung panggilid niya dito, mga kamos, naka-chain. Wow! Ayan, eh. Naka-chain po siya. Wala na tayo papalitan na flyball dito, slide piece, belt. Kasi po, ito po ay naka-chain na po siya. Chain and sprocket. Although naka-Maxi Scoot style to, ha. Kaya naman napaka-unique talaga nitong scooter na ito. Meron na rin siyang built-in chain guard. Ayan, makapal yung ginamit na plastic ni SYM dito. Hindi siya manipis. Kaya naman heavy duty din. And then isa pa sa kapansin-pansin dito, mamos yung rear suspension niya. Naka one-sided rear suspension tayo dito na merong sub-punk. Ayan, and then naka-oversize na rin. Malaki. Pero maliit lang siya, no? Ayan, ganda. Tapos naka-gloss black paint finish pa yung pinaka-rear suspension niya rito. Ayan, bali nakakabit siya dito and then dito. Ayan. And then ito naman yung, again, yung SYM logo. Meron pa rin siya dito sa may engine niya. Naka-twin cylinder na po yan, mga kamos, no? Yung engine niya. Ayan. Okay, so proceed na kaagad tayo sa sukat ng gulong nitong pinakabagong SYM WT-LBT 500. Sa harapan po ito ay gumagamit ng 120 by 70 by R15. Naka-tubeless tire and then ang tire po na ginamit dito is Maxi Star Super Max S3. Pagdating naman po sa sukat ng gulong sa likuran nito po ay 160 by 60 by R15 din. Ibig sabihin, pantay yung sukat po ng gulong nito harap at likuran. Kupuan niya. So, customized na rin. Sabihin naka-camel back seat na rin na meron kasamang backrest yung driver. Ayan, tapos naka-anti-slip features na rin po yung upuan niya na hindi basta-basta dudulas kapag bigla tayong pumreno dito. Ayan. And then dito sa grab bar niya, naka 2-in-1 na po. Sabihin, grab bar and then top box bracket ready na rin po. Wow! So disclaimer lang mga kamos, kapag bumili kayo nitong SYM WT-LBT 500, side panniers lang po ang available dito, ha, na libre. Wala po siyang kasamang top box kapag bumili kayo. So separately bibili kayo ng top box para dito, para may additional kayong compartment dito. Buksan natin yung upuan niya. Kakaiba dito sa scooter na ito, imbis na dito mo siya bubuksan, dito mo siya bubuksan. Ayan. Parang nakabaliktad yung pag-open sa kanya. Ayan. So, ito po yung pinaka-under seat compartment niya. Pakita ko sa inyo. Maliit lang pero napakalalim. Sabihin lang yan mga kamos, kasya lang dito isang full face helmet. And then pwede pa kayo maglagay ng di ba pa mga gamit dito. Hindi ko makikita nyo rin, meron na rin po siya dito ang built-in compartment light. Ayan. Malaking tulong yan kung sakasakaling na mag-aalong ka tayo ng gamit sa gabi sa mga madidilim na lugar. Ayan. So, meron tayong ilaw dito na magsisilbing liwanag dito sa under seat compartment niya. Ayon po kay SYM Motors 10 Ab Caloocan, dito po nakapwesto mga kamos yung airbox niya, yung air filter niya dito sa part na to. Ayan. And then, ito naman yung fuel tank niya. Ayan, naka-open na rin siya. Ayan.
And then ayon po kay SYM Motors 10 Ab Caloocan, ito daw po ay mayroong 16 liters fuel tank capacity. Napakalaki mamos, no, ng fuel tank niya. Kaya naman hindi ka basta-basta mauubusan dito sa Double T LBT 500 ni SYM. Ayan. Dito meron siyang dalawang side pocket. Magkabilaan yan. Simulan muna natin dito sa left side. Ayan. So pipindutin nyo lang to para ma-open siya. And then ayan. So dito sa ano niya dito, side pocket niya rito, medyo maliit lang naman. Pero I think kasya isang cellphone. Ayan, dalawa. Pwede rin lagay ng motorcycle gloves. Ayan, remote. Huwag nyo lang iiwanan dyan. Ayan, so ano lang siya, makipot lang siya pero kasya naman dalawang cellphone dyan sa loob. Ayan, hindi siya ganun kalawak. And then dito naman tayo sa right side. So open lang din natin dito. Ayan. Kung makapansin nyo, ito medyo may kalawakan tong ano niya, compartment niya dito sa right side. I think kasya dito isang bottled water. And then another cellphone, kasya din dito. Ayan. So malawak siya. Malawak yung space niya rito. Ayan. What we have here is a keyless ignition na mamos, no? So ito, hindi siya bulb. Hindi siya yung bulb na pinipihit. Ito po is dipindot lang. Ito po yung pinaka-ignition niya, no? Pipindutin mo lang yan para mag-activate itong motor na to. And then, electric push starter mo na para mag-open yung makina niya. Dito na rin nakapwesto mga mods yung seat opener niya and then fuel tank opener. Ayan. So dito naman tayo sa manibela niya. So ito, napakaganda ng manibela niya. Naka two-tone color. Matte white din tayo dito sa part na to, sa gitna. And then dito, simulan natin dito sa mga buttons and switches niya. Itong part na to, yung dito passing light. Ayan. So ito yung para sa control dito sa TFT display niya. And then, high beam, low beam. Tapos dito na rin po nakapwesto yung mismong passing light niya. Ayan. Tapos, itong controls na to, para po yan dito sa, ano niya, windshield niya na electronically adjusted. Ayan. And then ito sa TFT display din to, yung controls na yan. Kusina, turn signals left and right, and then set. Ayan. And then traction controls. Dito naman sa right side, nandito yung engine kill switch niya, mga kamos, and then electric push starter. Naka 2-in-1 switch na rin po ito. And then mode, ayan, para dun sa ano niya, TFT display niya rin. And then built-in hazard. Kung mapapansin nyo mga kamos, meron siya ditong kasamang metal. Ibig sabihin ito po yung kung sakaling may mga pamimili tayo, pwede tayo magsabit dito. Ayan. Pwede rin natin isabit dito yung mga helmet natin. Magkabilaan po yan. Very convenient. Kasi wala nga siyang hook dito sa gitna. So, dito na nalagyan ni SYM sa mismong handlebar. Ayan. Kung sakaling bibili kayo ng mga magja-Jollibee kayo, ay meron kayo sabitan ng pang-Jollibee nyo rito. Magkabilaan. So, bago natin makalimutan na mos, dito pala nakapwesto yung built-in charging port niya dito sa part na to, sa gitna ng manibela niya. So, meron tayo ditong built-in charging port na naka Type-C ready lamang po, no? So, isang piraso lang po siya dyan. Ayan, very safe kasi nakatago siya. Hand grip niya, so naka-matte rubber grip tayo dito. Bar end tayo dito na stainless, maliit lang din. And then, kagandahan dito sa mga brake levers niya, fully adjustable na po siya. Ayan, so naka-matte black paint finish, napaka-premium, di ba? Tapos meron tayo dito from 1 to 4, depende yan sa haba ng kamay o sin ng kamay natin. Maganda yan para kahit paano katagalan, merong ergonomics na tinatawag kapag kapipreno tayo. Hindi mangangala yung kamay natin kakapreno, mga kasi pwede natin siyang i-adjust, ilayo, depende sa preference natin. Highlight ko lang din, ito po ay meron na pong heated grip features. Ibig sabihin, ito pong hand grip niya rito ay umiinit po. Yan. So, very good yan mga kamos, lalo na kapag kabibiyahe tayo sa mga malalamig na klima tulad ng Tagaytay, Baguio, para hindi masyadong manigas yung kamay natin habang bumibiyahe tayo. So, napakalaking tulong at very relaxing itong hand grip niya rito, magkabilaan, left and right, kasi umiinit na po yan. And then may levels po ng init yan, mamos, depende sa gusto natin. Kung gusto natin mas mainit, kung gusto naman natin nakatamtaman lang or yung mild lang, ayan. So, mamaya papakita ko sa inyo yung sample niyan, yung heated grip features niya. Dito tayo sa instrument panel niya. So, naka-activate tong motor na to. So, open natin. Ayan. So, naka-open na siya. Pinindot ko lang. And then, ito po yung pinaka-instrument panel niya. So, luckily, naka-activate tong scooter na to. Kaya mapapakita ko sa inyo personally yung ito pong instrument panel niya. So, what we have here is a full TFT display na malinaw pong pinapakita lahat ng mga details nitong maxi scooter na ito. Halimbawa sa odometer niya, RPM gauge, check engine oil indicator, ayan, oil indicator, may built-in clock pa siya dito,
And then, fuel gauge. Ayan. So, dito nakapwesto. And then, trip A, battery indicator. Ayan. Meron din dito. Ayan. ECS indicator. Ayan. So, sa mga iba pa mga indicators, turn signals dito nakapwesto sa magkabila. ABS, high beam, low beam, tapos check engine. Ayan. Sa mga buttons naman niya, mga mouse, dito nakapwesto sa taas. Ayan. Mode and set. Ayan. Ito. Papasis tayo kay Sir Josh, mga mouse, para ipakita yung ilang mga gusto natin malaman dito sa TFT display o mismo dito sa scooter na ito. Tulad halimbawa nung kanina pinakita ko na sa inyo yung sa windshield. So ngayon papakita naman sa atin ni Sir kung paano yung sa heated grip features. Ayan. Paano pagaganahin. So yun lang. Pagka dito nyo lang siya titignan. Okay, so ito yung indicator ng windshield. Apo. So paano palitan to, sir? Dito lang ito. Okay. Itong button na ito na. So ito yung button para sa heated grip features. Ayan. Pinindot yan. Dito na yan. Ito yung heated grip. Ayun. Logo. Heated grip logo. Hanggang level 4 siya. Hanggang level 4. Sa makikita yung level, sir. Ayun. Dito rin siya i-adjust. Dito rin. Ito na, itong dalawa na. Ayan. So pwede ba natin try yung level 1 kung iinit? Wala. Sige, angat man natin, sir. Try natin hanggang ilang level ba yan, sir? Sa ganyan na yan, 4. Level 4. Siguro, iinit to kapag nakabukas yung motor. Okay. So, mga kamods, kapag yung heated grip features pala, gagana lang to kapag halimbawa, nasa actual na biyahe na talaga tayo. Kaya, hindi ko ma-explain sa inyo maigi kung paano to gumagana. Pero, ayon kay Sir Joshua, gumagana po itong heated grip features niya kapag naka-open na itong motor na ito. Sabihin, yung actual na bumibiyahe na tayo. Ayan. So, isa pang mode niya, yung heated grip. Ito naman sa info ng motor. Okay, so ito kapag nagbago na yung icon niya, mga mouse, letter I, sabihin, ito na yung kung gusto natin malaman yung iba pang mga info dito sa motor na ito. Dito din yung kinokontrol yan, mga mouse, no? Ayan. Ito yung lipat ng icon. Ah. Dito nyo siya i-control. Okay, sige. Makikita nyo yung trip B. Ay, trip B, oil change. Okay, so doon makikita yung trip B, oil change, kung kailangan naman natin change oil dito sa scooter na ito. Ano pa, sir, yung sa settings? Ito na yung settings. Sa settings naman, ito yung pinaka-icon niya, mga kamots, no? Ayan. So, by the way, mga kamots, touchscreen na nga po pala itong ano niya, no? Yung itong TFT display niya. High-tech na rin. Ayan, so Pwede dito nyo kontrolin. pwede dito kontrolin and then pwede ditong i-control dito sa mismong touchscreen niya. Ayan. Style. Ayun, so meron palang tatlong style yung ano niya, instrument panel niya, no? May tatlong design. Ganda. Ano pa, sir? Language. Ano mga language meron dyan? Meron bang Pilipino dyan? Wala. O, sige, back tayo. Meron na rin po itong Bluetooth connection. Ayan, pwede mo na rin i-connect yung cellphone mo dito, of course, no? And then, software version, meron na rin siya dito. And then, reset to default kung gusto natin ibalik lahat ng settings sa default. Okay, so ito po mga kamots yung demo unit nila na naka-display dito, no? So, ito pong demo unit nila, papakita ko sa inyo mga kamots yung tulad niyan, yung turn signals niya kapag nakabukas na. Yung headlight ba niya, sir, mabubuksan natin? Mag-i-start na yun. Sige, start na, sir. Ayan, so ito po yung itsura ng pinaka-headlight niya, mga kamots. Mapapansin nyo, napakaliwanag ng buga, oh. Ayan, oh. Daylight pa yan, mga kamots, ha? Ito mga kamos ang itsura ng side pannier na nakakabit dito sa WT LBT 500. So yan po yung sample na itsura niya kapag nakakabit na yung side pannier niya rito. By the way mga kamos, hard plastic po yung ginamit ni SYM dito na side panniers. Hindi po siya metal pero sa texture ng plastic niya makapal na rin. Ito naman po mga kamos yung loob ng pannier niya rito. Ayan, so kung mapapansin nyo, malawak din naman. Marami rin tayong mailalagay dito, no? Sapatos, raincoat, ayan, marami rin, malawak din yung side panel. Isa pa lang yan, ito yung sa kabila. Ayan, so kahit pa paano, kahit nga hindi na tayo maglagay ng top box sobrang marami na tayo may lalagay dito sa side panel niya. Pero, nasa sa inyo pa rin yan, mas gusto nyo magkabit ng top box dito kasi nga po, naka-top box ready na itong, ano niya dito, bracket niya rito. And then, ito naman po yung itsura ng pinaka-taillight niya kapag nakabukas na. Ayan, ganda, di ba? Ayan po yung looks and appearance mga kamos itong pinakabagong SYM LBT 500. Of course, isa-share ko pa rin sa inyo yung mga engine specs
at features pa na tinataglay nitong Touring Maxi Scoot na ito mula po kay SYM Motors. This all-new SYM TT LBT is an expressway legal maxi scooter with a 508cc engine displacement, 4-stroke, naka-twin cylinder, naka-single overhead cam with 8 bulbs. It has a total max power of 46 HP at 6,750 RPM with a total torque of 49.9 Newton meter at 5,250 RPM. Sa kanyang fuel system, naka-electronic fuel injected, habang kanyang cooling system po, ito po ay naka-liquid cooled. At para sa kanyang starting system, ito po ay naka-electric push starter. Habang sa kanyang ignition system naman po, ito po ay naka-smart keyless na. Naka-maxi scoot style siya, oo. Pero ang nagpa-unique dito, gumagamit po ito ng chain drive pagdating sa kanyang driving system. Kaya naman kung usapang maintenance, wala tayong aalalahanin dito sa maxi scooter na ito dahil nga po naka-chain drive na ang panggilid nito. Ibig sabihin, wala tayong mga papalitan dito tulad ng pulley, fly ball, slide piece at maging sa belt niya. Tamang lubricant lang tayo ng chain dito at adjust, talagang mamaintain kaagad natin yung gilid nito. At dahil top of the line maxi scooter po ito ni SYM, pagdating sa kanyang suspension, ito po ay naka fully inverted fork na po. At pagdating naman po sa likuran nito, equipped po ito ng one-sided suspension with sub-tank. And when it comes to its braking system, sa harapan po equipped po ito ng dual hydraulic disc at naka-single disc brake naman po tayo dito pagdating sa likuran. Naayon po kay SYM Motors, meron na rin po mga mahalagang safety braking features tulad ng dual channel ABS at traction control system. At para sa iba pa niyang mga features, naka-TFT display na po ang instrument panel nito. Made from LEDs na rin po ang mga ilaw nito. Simula nga po dito sa mga ilaw niya sa harapan at hanggang dito nga po sa pinaka-taillight niya at maging sa mga turn signals niya dito sa likuran. At meron na nga rin po itong tinatawag na features na cruise control na talaga naman mapapakinabangan nga po natin lalong-lalo na sa mga expressway kapag gamit na natin itong motor na ito. Ito po yung features na kusa magpapaandar sa motor kahit hindi natin pinipihit yung silinyador nito. At dagdag pa ni SYM Motors, ito daw pong SYM TT LBT 508 meron na rin daw pong features na kung saan pwede natin painitin yung mga handle grip nito. Yung ba tinatawag na heated grip features na malaki nga po ang may tutulong sa ating mga rider lalong-lalo na kung bibiyahe tayo sa mga malalamig na klima tulad ng Tagaytay or Baguio. Dahil sa pamamagitan nitong features na ito hindi maninigas sa lamig yung mga kamay natin para ma-discomfort tayo pagdating sa pagpihit ng throttle. Kumbaga kasabay ng pag-init ng mga handle grips nito sabay ding iinit yung mga kamay natin. Na kahit nga po sa mga malalamig na lugar hindi po maninigas yung mga kamay natin habang nagmumotor tayo. At meron na nga rin po itong features na Apple CarPlay na magagamit nga po natin lalong-lalo na kung naka-iPhone ka at pwede mo i-connecta yung cellphone mo dito. At magmula nga po sa TFT display nito pwede ka na makapag-music, tumawag or sumagot ng mga tawag or messages at lalong-lalo na pwede ka na rin gumamit ng built-in navigation dito. At dahil nga po yan sa tulong ng built-in Apple CarPlay features nito. At dahil nga po top of the line maxi scooter ito ni SYM, pagdating sa kanyang windshield electronically adjusted na po tulad ng nakikita ninyo. In just one button nga lang po pwede natin i-adjust yung windshield nito sa taas or baba na gusto natin. At ang pinakamaganda dito sa maxi scooter na ito, kapag bumili ka meron na rin pong kasamang built-in side panniers na naka-hard plastic na po. Which is bagay na bagay lalong-lalo na kung ikaw yung rider na mahilig mag-ride at maraming dalang gamit. May nakabang na rin po itong built-in top box bracket. Yun nga lang, wala po itong kasamang top box. Bali side panniers lang po ang magiging kasama nito kapag bumili kayo nitong SYM TT LBT. And lastly, of course, meron na rin po itong built-in charging port. At para naman po sa kanyang dimensions, meron po itong overall length na 2,235mm, overall width na 890mm at overall height na 1,492mm. Meron naman po itong seat height na 780mm, habang ang kanyang ground clearance naman po ay 145mm. At ang kabuang bigat naman po nitong maxi scooter na ito mula po kay SYM ay 227 kg kung hindi pa po kasama yung mga side panniers nito. At yan ang engine specs at iba pang features itong pinakabagong SYM TT LBT 508. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa SYM Motors 10 Ave Caloocan as of August 2026. Proceed na tayo sa cash price mga mo sa installment price itong pinakabagong SYM TT LBT 500. Magkano po ba ito?
dito sa SYM Motors 10 Ab Caloocan as of August 2026. So para po sa cash price niya, mga boss, ito po yung nagkakalaga ng 628,000 pesos. Pagdating naman sa installment, mga boss, kayo na lang po makipag-ugnayan dito sa SYM Motors 10 Ab Caloocan. Via chat man sa Facebook page na or via personal man. Bisita kayo dito mismo sa shop nila. So, magiging available na rin po yung installment nito. Yan po yung cash price, mga boss, itong pinakabagong SYM TT LBT 500. So, sa mga nag-aabang nito, mga boss, at gustong bumili nitong top of the line maxi scooter nito mula po kay SYM. So may mga available na kulay po dito, matte black, matte white at then yung matte blue. Ayan, so kayo na lang makikipag-ugnayan kay SYM Motors 10 Ab Caloocan kung anong kulay ang gusto nyong kunin. At kung magpapareserve kayo, ito po yung Facebook page nila, mga kamots, para sa mga mag-i-inquire. And then sa mga bibisita personally dito po sila sa along 10 Ab Caloocan. Kamos, gusto kong magpasalamat of course kay Sir Joshua and then kay Sir Roniel na nag-assist natin and then kay Sir Jeff ng SYM Motors 10 Ab Caloocan. Maraming salamat po. Huwag kayong mag-alala, mga boss, dahil babalik pa rin tayo dito sa SYM Motors para mag-feature pa rin ng mga motor nila na darating pa dito sa shop nila dito sa 10 Ab Caloocan. So muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Stay safe, ride safe always.